Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel. And for today's video, finally makapagpapalit na po ako ng power steering fluid dito sa aking Nissan Navara. Medyo natagalan po ako rito dahil hinintay ko pa siyang umabot ng 80,000 kilometers. Kung titignan natin itong owner's manual natin, wala namang nakasulat dito na interval kung kailan tayo magpapalit ng power steering fluid. So dati, nag-online lang po ako, nag-check ako sa Google, at ang suggestion nila doon ay 30 to 40,000 miles up to 60 to 80,000 miles. So nung kinonvert ko, nasa around 48,000 or 65,000 ata yun, hanggang 92,000 up to 130,000 kilometers. Kinuha ko lang po yung gitna nun. Sa tingin ko, 80,000 kilometers pwede na. Ganun din, sabi rito sa ating owner's manual, yung oil or yung fluid na gagamitin natin para sa power steering ay genuine Nissan power steering or equivalent. Dextron 6 type ATF may also be used. So hindi original Nissan power steering yung gagamitin ko rito. Bumili lang ako online at ang napili ko ay yung Aisin na AFW6 Dextron 6 ATF. Ito po yung tamang equivalent para sa ating power steering fluid. Para sa pag-flush natin, kailangan po natin dyan at least 2 liters. Huwag na po nating patagalin, samahan niyo po ako at papalitan ko na po yung power steering fluid dito sa aking Nissan Navara. Tatanggalin ko muna itong hose para dito sa kanyang air intake para magkaroon ako ng enough space dito sa kanyang power steering reservoir. Next, kailangan ko nang tanggalin yung old power steering fluid. Gagamitin ko itong aking fluid extractor. Ilang beses ko nang ginamit to sa aking video. At para sa mga hindi pa alam kung saan ko ito nakuha ko lang po ito online at ilalagay ko uli yung link niya sa description box. So ito yung natanggal ko sa kanyang lumang power steering fluid. Next na alisin ko ay itong kanyang return hose. Bali may dalawang hose kasi dito yan. Ito yung kanyang return, ito naman yung kanyang supply. So yung return ang kailangan nating alisin. Pagka tinatanggal niyo yung hose, ay dahan-dahanin nyo lang kasi manipis lang yung plastic na itong fittings na to. Baka mag-crack o mabasag. So next, gagawa naman ako ng pantakip sa fittings na to. Yung hose na gagamitin ko dito ay yung mga plastic hose na ang sukat niya ay 3/8. Recycled lang ito. Ito kasi yung huling ginamit ko nung nagpalit ako ng fluid para sa aking automatic transmission. Gagawa muna ako ng takip para doon sa return fittings natin. Kakat lang ako ng mga 2 inches. Tapos gagamit lang ako ng hot air gun para painitan ko yung dulo nito. Pagka ganyan mainit na siya, iipitin ko lang ng long nose or vice grip. Hintayin lang nating lumamig ng konti. Nag-sealed na yung dulo. At lalagyan ko na lang yan ng clamp. Ininit ko na rin ito para lumambot siya at madali kong maipasok dito sa fittings na to. Tapos nga pala yung reservoir natin, binalik ko lang yung takip niya para yung pagkilos ko rito
ay hindi mapasukan ng dumi yung loob. Okay na to. Next naman, itong green hose natin ay i-insert ko dito sa hose na tinanggal natin dito. Para maipasok ko ito doon sa return hose, ay gagamit ako ng mga transparent na plastic, or ito yung usual na ginagamit sa construction. Ginagamit na parang leveling hose. Pumili lang ako ng diameter na papasok din dito sa aking hose na green. So ang size din ata nitong transparent plastic na ito ay 3/8. Insert ko lang yan dyan. Tapos ikakat ko. Ngayon, ito namang kabilang side na ito ang i-insert ko dun sa ating return hose. So ito, naikabit ko na yung hose natin. Ngayon lalagyan ko na ulit ito ng bagong power steering fluid at ilalagay ko siya dun sa maximum level. Takbang ko lang uli. So okay na yung setup natin dito. Iangat ko naman yung mga gulong natin sa harapan. Nalagyan ko na ng jack stand pagkabilang side. Kaya itong ating gulong, freewheeling na yan kahit dun sa kabila. Tapos yung hose natin kanina ay nilagyan ko lang ng galon. So lahat ng makukuha nating old power steering fluid ay dito ngayon pupunta. Ngayon daw naman ako sa loob ng manubela para ma-turn ko yung kanyang steering wheel ng pakaliwa at pakanan. Dito naman sa steering wheel natin, pipihitin ko to ng pakaliwa, todo, and then ibabalik ko siya ng pakanan, todo. Habang ginagawa ko yon, naglagay ako ng camera dun sa harap at makikita natin doon na yung kanyang power steering fluid ay lalabas at malalagay dun sa container o dun sa gallon na nilagay ko. So ulitin ko tong procedure na to hanggang sa yung lumalabas sa kanyang power steering fluid ay malinis na or malinaw na. So start ko ngayon ha. Tapos yung camera doon makaka-capture naman niya na lumalabas yung lumang power steering fluid. Okay. Nakaisang cycle na ako. Check ko muna kung malaki yung binaba ng aking reservoir. Pagka mababa siya, sasalinan ko uli para hindi pumasok yung hangin. So dun sa isang cycle ko pa lang na todong kaliwa ng ating steering wheel, tapos babalik ko ng todong kanan, yung level ko doon sa reservoir talagang mababa na. So ang gagawin ko, every time na makakatapos ako ng isang cycle, bababa ako, tapos sasalinan ko uli siya. Check ulit. Halos ubos na yung 2 liters ko ng power steering fluid. At last na to na cycle na gagawin ko. Kung napapansin nyo na may bubbles na lumalabas doon sa ating hose, okay lang yon. Kasi mamaya naman pagkatapos nating ibalik lahat ng mga hose na yan, i-full turn ko pa rin itong ating steering wheel sa right at saka sa left. Nang sa ganon, yung mga air bubbles ay completely matanggal na siya.
So okay na to. Tatanggalin ko na doon. Lagyan ko na to ng bagong power steering fluid at ilagay ko na sa tamang level. Tapos ko nang i-assemble, so naibalik ko na itong hose, nalinis ko na rin itong kanyang reservoir. Tapos, nga pala, di ba sabi ko sa inyo, lagay nyo sa maximum level uli yung kanyang power steering fluid. So, buti na lang na check up ko kasi nailagay ko pala siya sa maximum na hot. So, dapat ilagay nyo sa maximum ng cold. Nandito yon sa kabila. Kung sakali kasi na hindi ko napansin yan, na doon ko pala nailagay sa hot maximum, pagka finull turn ko yung manubela, for sure lang aapaw dito yung power steering fluid. Ganun din, natanggal ko na yung mga jack stand. Ngayon papasok na ako sa loob, start ko, tapos mag-testing na tayo. Ni-start ko na yung makina, full turn ko siya sa left at ganun din, full turn sa right. Siguro mga ilang beses kong gagawin yon. So ginagawa ko to para yung fluid ay mag-circulate ng maayos. Kung sakaling may hangin siya na na-trap doon sa loob, ay maibuga siya doon sa reservoir at mawala yung hangin. Banti ko saglit ng konti. Check ko yung pagliko. Mukhang okay naman. Feeling ko lang mas malambot siya ngayon. Siguro dahil nga sa bago yung kanyang fluid. Tapos ko na pong i-flashing yung power steering dito sa aking Nissan Navara. At yung ginamit ko po sa kanyang ATF, kung gusto nyo rin pong gayahin yon, gamitin yung ganong klase, eh mag-research po muna kayo para at least hindi po kayo nangangamba. Pero para sa akin po kasi, yung ginamit ko rito na Dexron 6 ay exact match na nakalagay sa ating owner's manual. So sana po may natutunan uli kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!